Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Magandang araw po sa inyo, Miss Roxy. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Manuel. Masasabi kong avid listener ako ng channel ninyo. Noong una, hesitant pa ako na magpadala ng sulat, pero dahil gusto ko rin pong mapakinggan sa channel nyo ang experience ko, ay sumulat na rin ako. Ang kwento pong ibabahagi ko ay nangyari noong makagraduate ako ng college at nag-move in sa bahay ng nakatatanda kong kapatid na si Kuya Mark. Siya ay isang site engineer, kaya naman ay madalas wala siya sa bahay. 3 buwan ang panibagong kontrata nito sa Visayas. At para makatulong-tulong ay kinuha niya akong kasaba ni Ate Selly habang hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Sa una, nahihiya pa akong tumira sa kanila. Hindi naman kasi ako magaling sa gawaing bahay, kaya naman ang nasa isip ko ay pabigat lang ako kay Ate Selly, na siyang mukhang napansin naman ng babae. Ang tahimik mo naman. Nahihiya ka ba sa akin? Sabi nito minsan habang kumakain kami ng hapunan. Napakamot ako sa batok. Medyo naninibago lang ako, ate. Ito kasi ang unang gabing wala si Kuya Mark. Naku, masanay ka na. Dahil mula ngayon tayo na lang ang magkasama. Anya bago tumawa. Minsan bigla na lang bubungad ang kuya mo. Huwag kang mag-alala. Magaling akong mag-alaga. Biro nito na siyang nagpatawa sa akin. Ate naman, ikaw nga dapat ang inaalagaan. Sakay ko naman bago ako naglagay ng pagkain sa plato niya. Medyo napawi ang pagkailang ko ng slight dahil sa pag-uusap naming yon. Noong mga sumunod na araw ay napatunayan ko na magaling talaga siyang mag-alaga. Sa umaga pa lang, bago pa man ako tuluyang magising, naririnig ko na ang mahinang kaluskos mula sa kusina. Amoy na amoy ko agad ang kape. Ang aga mo naman palang magising, ate. Bati ko sa kanya. Oh, gising ka na pala. Nakangiting sabi ni Ate Selly habang may hawak na tasa. Gusto mo na ng kape? Okay lang po, ate. Hindi mo dapat ginagawa to. Ako na lang. Sagot ko agad sabay lapit sa kanya. Nagsimula akong tulungan siyang iset up ang mesa pero pinigilan ako nito. Hay nako, ikaw talaga. Umupo ka na nga. Napakamot ulit ako sa aking batok at naupo sa upuan. Tahimik akong nakatingin habang inilalagay niya ang mga pagkain sa mesa. Kumain ka ha? Ayokong magugutom ka, baka mamaya sabihin ng kuya mo pinababayaan kita. Biro nito. Hindi yun, ate. Baka ako pa nga ang pagalitan nun kapag pinabayaan kita. Ngumiti lang ng matamis si Ate Selly. Basta, hayaan mong pagsilbihan kita. Hindi rin ako hinahayaan na gumawa ng gawaing bahay ng mag-isa. Lagi itong nag-o-offer na tulungan ako. Ate, ako naman ang maghuhugas ha. Ikaw na nga ang nagluto eh. Sabi ko sa kanya isang umaga. Ako na. Pigil nito sa akin. Hindi naman pwede yun, ate. Ayokong maging pabigat dito. Hayaan mo na akong gawin to. Agad akong nagsimulang magsabon ng mga plato. Ang kulit talaga. Tulungan na lang kita. Sagot nito sa akin bago binanlawan ang mga platong nasabunan ko na. Napailing na lang ako sa labis na kasipagan niya. Sa paglipas ng mga araw, Miss Roxy, unti-unti kaming nagkakaroon ng routine ni Ate Selly. At isa sa mga paborito namin ay ang magmerienda habang nakatambay sa may terrace nila at nagkukwentuhan. Madalas ay nagbabasa lang ito ng maliit na libro. Ano bang binabasa mo, ate? Tanong ko minsan sa kanya. Ito? Pocketbook. Ito ang pinagkakaabalahan ko lalo na kapag wala ang kuya mo. Parang mga pangmatanda? Hindi naman. Hindi porket romance, pangmatanda agad. Tsaka mas nakakakilig pa to kaysa mga napapanood mo. Napakunot ang noo ko. Ano bang meron sa pocketbooks? Marami. Sagot niya at lumapit siya ng kaunti para bumulong. Pero may mga part talaga na... Alam mo na ano, ate? Umupo siya ng mas maayos para magkwento. May binabasa nga ako kahapon. Yung babae, kunwari galit siya sa lalaki. Tapos yung lalaki naman, gwapo, masungit. Hanggang sa nahulog na sila sa isa't isa. At ayun, naisuko na ni girl ang kanyang bataan. Parang teleserye. Sabi ko,
Oo, pero mas intense. Ngumisi ito. Gusto mo bang ituloy ko? Bigla akong napaubo. Uy, tawa niya. Bakit ka nasa med? Hindi na ate. Hindi ako sanay sa ganyang mga kwento. Sagot ko sa kanya. Hindi ko maiwasan ang pamumula ng pisngi ko. Sus, ang inosente mo naman. Hindi ko alam kung saan ako titingin. Parang uminit na ang tenga ko. Tapos, tanong ko pa rin kahit gusto ko nang tumigil. Tapos, sabi niya na halatang sinasadya niyang bagalan. Naulit pa ang pangyayaring yun. Sa sala, sa kwarto, sa shower room at kahit pa nga sa garden. Ate Selly, napataas na ang boses ko pero hindi ko napigilan ng tawa. Ano? Hagalpak niya sabay hampas sa aking balikat. Ikaw naman, nagtatanong ka tapos kapag kinuwento ko, nagugulat ka. Hindi ko naman ine-expect na ganyan ka magkwento. Ano bang problema? Ngumiti si Ate Selly habang nakatingin sa akin. Bakit namumula ka? Nangaasar na tanong niya pa. Hindi mabilis kong depensa. Mainit lang. Mainit? Tumawa siya ng mahina. Pinaningkitan ako nito ng mga mata. Naapektuhan ka no? Hindi ate naman. Bata pa ako. Tanggi ko rito kahit patotoo naman. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Pero Miss Roxy, iyon na ang simula ng kakaibang nararamdaman ko para kay Ate Selly. Nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba sa kanya. Naging komportable kami sa isa't isa. Minsan, lalabas kami para mamasyal sa mall o kaya naman ay kakain sa labas. Isang gabi, habang magkatabi kaming nanunood ng TV, ay hindi ko maiwasan na mapatitig kay Ate Selly. Mahaba ang buhok niya, maputi rin siya at balingkinita ng katawan na siyang litaw na litaw sa suot niyang simpleng t-shirt at maiksing short. Hindi ko tuloy maiwasan na magkomento. Alam mo ate, ang ganda mo pala talaga no? Napatigil siya bago tumingin sa akin. Kaya pala mahal na mahal ka ni kuya. Saglit siyang natahimik tapos bigla siyang tumawa. Hay nako, sabi niya habang iniiwas ang tingin. Ang lakas mo naman mangbola. Hindi ako nambobola ate. Totoo yun. Napatingin siya ulit. Ngayon, iba na yung ngiti niya. Muli siyang umusog palapit. Talaga? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, Manuel? Tanong niya ulit. Hindi ako makasagot. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit ko sinasabi sa kanya yon. Ano? Tanong niya ulit. Hindi ko alam kung anong gagawin. Gusto kong hawakan si Ate Selly sa mga oras na yon. Gusto kong ipatong ang mga kamay ko sa kanyang braso, sa kanyang pisngi. Gusto kong maramdaman siya at mas masama pa ron. Gusto ko siyang halikan. Pero alam kong mali. Alam kong hindi dapat, Miss Roxy. Kaya mabilis akong umiwas ng tingin. Wala ate. Matutulog na ako. Agad akong tumayo at naglakad na papasok ng kwarto bago pa ako makagawa ng kahit na anong bagay na alam kong pagsisisihan ko. Sa paglipas ng mga araw, ginusto kong iwasan si Ate Selly na siyang hindi ko magawa dahil kaming dalawa lang sa bahay. Hanggang sa isang Sabado ay may dumating na package galing sa kapatid niya. Mga tsokolate, sabon at mga gamit sa bahay. Pero ang siyang nakapukaw ng atensyon ko ay ang wine. Gusto mo ba yan? Tanong ni Ate Selly nang makitang sinisipat-sipat ko ito. Tinitignan ko lang ate. Sagot ko rito bago mabilis na inilapag ang alak. Alam mo, matagal-tagal na rin pala akong hindi nakakainom. Gusto mo bang uminom tayo? Tanong niya muli. Sasagot na sana ako nang makita kong binubuksan na niya yon. Hindi na ako nakatanggi nang abutan ako nito ng isang baso. Nagsimula kaming magkwentuhan na nauwi sa mga binabasa niyang pocketbook. Alam mo ba Manuel, gusto kong maranasan yung mga nangyayari sa storya na binabasa ko. Biglang sabi ni Ate Selly. Napatigil ako sa pag-inom at napatingin sa kanya. Malapit naman nang umuwi si kuya ate. Sabi ko rito. Tumahimik siya sandali. Pero ikaw ang gusto kong kasama doon.
Ha? Napatawa ako at pilit na binaliwala ang sinabi niya. Lasing ka na ate. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sige na Manuel. Tsaka hindi ako lasing. Bigla akong nakaramdam ng init sa batok ko. Parang may kung anong sumisikip sa dibdib ko. Ate naman, alam kong mali at alam kong dapat umatras ako. Pero hindi ko nagawa. Sa isang iglap, natagpuan ko na lang ang mga labi ko kay Ate Selly. Ramdam ko ang tibok ng puso naming dalawa. Bahagya siyang lumayo. Sigurado ka na ba? Hindi ko alam kung wine ba ang dahilan o yung matagal ko ng kinikimkim na nararamdaman. Pero ng mga oras na yon, wala na akong pakialam. Mabilis ko siyang siniil ng halik at nagpakasawa sa malambot niyang katawan. Hindi rin siya nagpaawat at sinabayan ako sa aking ginagawa. Nang gabing yon, nangyari ang isang bagay na hindi ko alam na magagawa ko sa kuya ko. Ang pagtaksila nito, Miss Roxy. Kinabukasan, pareho na kaming tulala ni Ate Selly. Anong ginawa natin ate? Tanong ko habang pilit na inaalala kung talagang ganun ba talaga ako kalasing kagabi. Huwag mo kong sisihin Manuel. Mahina niyang sabi. Kasi alam kong ginusto mo rin to. Napahilamos ako ng mukha. Kasi totoo naman yon, Miss Roxy. Ginusto ko rin. Paano si kuya? Tanong ko nang halos pabulong na. Paano kapag nalaman niya? Hindi niya dapat malaman. Matalim ang boses na sagot ni ate. Pero ate, mali. Lumingon siya sa direksyon ko. Basta, ilihim natin to Manuel. Mula ng gabing yon at sa mga sumunod na araw, nagsimula na ang lihim na relasyon namin ni Ate Selly. Sa maliit na bahay nila ni kuya, para na kaming mag-asawa. Ano ba? Nahihirapan ako sa iyo eh. Sita sa akin ni ate isang umaga nang yakapin ko siya mula sa likod habang nagluluto siya. Bahagya kong dinama ang kanyang bewang at ang kanyang tiyan. Isa lang, ang damot mo naman. Sabi ko pa sabay simangot na siyang nagpatawa kay Ate Selly. Sa mga sumunod pang araw, hindi na ako bumabalik sa dating kwarto ko. Doon na rin ako natutulog sa kwarto nila ni kuya. Masaya ako kapag ang mukha niya ang una kong nakikita sa umaga. Good morning, bati ko rito. Agad na napangiti ang ate nang makita ako. Good morning, sagot niya bago ako niyakap ng mahigpit. Baka hindi na kita mayakap ng ganito ate. Kapag dumating na si kuya, malungkot kong sabi sa kanya. Sa gabi, pagkatapos kong patayin ang ilaw, nararamdaman ko na lang ang kamay ni Ate Selly na humahaplos sa mga braso ko. Tulog ka na? Bulong niya sa akin. Hindi pa. Sagot ko naman sa mahinang boses at bago ko pa maitanong kung bakit, gumagapang na ang mga kamay niya para yakapin ako. Napapangiti naman ako dahil doon. Gusto mo pa ng isa no? Biro ko sa kanya. Hindi Inis na sagot niya bago ako hinampas ng malakas. Dumaan pa ang mga araw na puro saya lang ang nararamdaman namin ni Ate Selly. Para bang kami lang ang tao sa mumunti naming mundo. Sa tuwing tumatawag naman si kuya, ay parang normal na lang sa amin. Hanggang sa isang araw, nagising na lang kami sa biglaang pagbukas ng pinto ng kwarto. Mga walang ya kayo. Bago pa man ako makabangon, isang malakas na suntok ang agad kong natanggap. Sa sobrang gulat ko, nalaglag ako sa kama at bumagsak ang likod ko sa sahig. Agad kong naramdaman ang pagkirot ng pangako at ang mainit na dugo sa gilid ng labi ko. Napahawak ako sa mukha ko bago napadilat na siyang pinagsisihan ko. Si Kuya Mark nakatayo sa harap ko at nanginginig ang buong katawan nito sa galit. Pulang-pula ang mga mata niya at ang mga kamuo niyang mahigpit na nakatikom na para bang handa siyang sumugod anumang oras. Ano to ha? Sigaw ni Kuya Mark na halos yumanig sa buong kwarto. Anong ginagawa niyo? Kuya please, pakiusap ko pero lalo lang nagdilim ang mukha ni Kuya Mark. Tumahimik ka! Sigaw niya. Lumingon siya kay Ate Selly
at doon ko nakita ang sakit sa mga mata niya. Akala ko ikaw yung kakampi ko. Sigaw sa kanya ni Kuya Mark. Ano? Ganito ba ako kababa sa inyo? Ganito ba ako kawalang kwenta? Suminghot si Ate Selly at nanginginig ang mga labi. Hindi ganoon, Mark. Hindi ganoon? Ulit niya. Ano to? Ginagawa niyo akong tanga. Bigla siyang bumaling sa akin bago ako tinuro habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ikaw, kapatid kita. Ikaw yung pinatira ko dito. Ikaw yung pinagkatiwalaan ko sa bahay ko. Nanginginig ang boses nito. Napahawak pa ito sa ulo niya na tila nahihirapang mag-isip. Tahimik akong napaluha. Hindi dahil sa suntok, kundi dahil sa katotohanang tama siya. Tama si Kuya na wala akong kwenta. Sinubukan ni Ate Selly na magsalita. Mark, please. Makinig ka muna. Pero bago pa siya makatapos, bigla na lang sinuntok ni Kuya ang bedside table. Nayanig ang maliit na lamesa sa tabi ng kama. Tumila po ng isang baso at bumagsak yon sa sahig. Napaatras si Ate Selly sa sobrang gulat ay napasigaw pa ito at napahawak sa kanyang dibdib. Ako naman ay nanigas sa kinauupuan ko. Paano? Paano nyo nagawa sa akin to? Alam nyo ba kung gaano ko kayo kamahal? Unti-unti nang napaluhod si Kuya habang walang patid ang luha nito sa pag-agos. Kuya, huwag mo kong hahawakan. Nagsimula nang umiyak si Ate Selly. Nanginginig ang balikat nito habang pinipigilan ang paghikbi. Mark, I'm sorry. Mahina niyang sabi habang humahagulgol. Lumuhod siya sa harap ni Kuya. Halos gumapang siya sa sahig. Nanginginig ang mga kamay hanggang sa mahawakan niya si Kuya Mark. Mark, please. Umiiyak niyang pakiusap. Patawarin mo ko. Patawarin mo kami. Pero hindi man lang siya pinansin ni Kuya. Marahas siyang tinabig nito. Tumingin sa akin si Kuya Mark bago ito tumayo at naglakad palapit. Sabihin mo nga sa akin. Mababa ang boses niya pero puno ng puot. Anong nagawa ko sa'yo? Agad ako nitong kinwelyuhan. Anong nagawa ko sa'yo? Napasigaw na si Ate Selly. Mark, tama na. Pero parang wala nang naririnig si Kuya kundi yung galit niya sa amin. Muli, isang suntok na naman ang ibinigay niya sa akin. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Umalis ka sa buhay namin at kalilimutan ko ang ginawa mo. Malamig na utos niya. Binitawan niya ako bago malakas na sinuntok ang pader sa likuran ko. Naramdaman ko ang pagyanig ng paligid ko at pati na rin ang pagtunog ng kamao ni Kuya. Simula ngayon, wala na akong kapatid. Napaiyak na rin ako, Miss Roxy. Tila noon ko lang nalaman ang bigat ng kasalanang nagawa ko. Kasi kahit anong sabihin ko, hindi ko na mababago ang katotohanan. Umalis ako sa bahay nila Kuya Mark noong araw na yon. Nagpunta ako sa Maynila at nakitira muna sa kakilala habang naghahanap ng trabaho. 3 taon na ang lumipas simula ng insidenteng yon. Isa na po akong developer ngayon, Miss Roxy. Maayos na ang buhay ko at malaki ang sweldo. Pero aaminin ko po sa inyo na minsan naiisip ko pa rin si Kuya Mark at Ate Selly. Ang bigat ng kasalanang nagawa ko sa kanila. Ang huli kong balita ay naghiwalay na din sila. Pero wala na po akong balak na kontakin pa sila. Desidido na akong itama ang landas ko at huwag nang lumingon pa sa mga kasalanang hindi ko na kayang baguhin. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko at sana po ma-feature nyo ito sa channel ninyo. Nagmamahal, Manuel.